Ito ang Mount Arayat, ang nag-iisang nagmamalaking bundok sa gitna ng kapatagan ng Central Luzon. At dahil ito ay nasasakupan ng lalawigan ng Pampanga, ito ay nagsisilbing natural icon para sa mga kabalin. Matayog, balanse ang ecosystem at payapa. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, ang kalmadong bundok na ito ay isang natutulog na bulkan. Sa kanya ay pinangalan ang motor na to. Tulad ng Mount Arayat, sa likod ng pagiging tahimik nito ay may nakatagong tikas na anumang oras ay handang kumawala. Yung Express 500 SC, Express 500 Racer at itong ARY 500 ay nagsishare sa iisang engine platform. Pero itong ARY ang pinakamabigat. Nabanggit ko sa hiwalay na video na yung stock settings ng rear suspension ng Express 500 SC ay medyo stiff for off-roading. Mas maganda ang talbog nun kapag may angkas. The ARY 500 has the same exact suspensions. Pero mas maganda ang talbog. Its extra weight slows down the rebound kaya medyo bawas yung salya sa wet packs mo. Kumbaga, yung timbang ko at timbang ng motor ay nasa sweet spot ng stock configurations ng suspension. Kung hindi man tumugma sa panlasa o sa timbang mo yung talbog ng suspensions, adjust mo lang. Adjustable naman eh. Basta ang masasabi ko lang sa stock settings, the suspensions are good when cornering and great when going off-road. At yung saddle, similar feels siya sa isang typical na dirt bike. Medyo deceiving na malapad siya tignan, pero makitid yung mismong surface ng seat na sumasalo sa wet packs mo. Kaya yung timbang ng upper body mo ay concentrated sa gitna ng wet packs. Yun ay para hindi ka nakabukaka. Kaya kahit may kataasan ng seat height niya, makakatukod ka pa rin. 5'8 ako at nakatingkayad ako sa motor na to. I think makakatukod ka pa rin kung nasa 5'5 ka, depende sa haba ng bias mo. Pero kung 5'4 ka pababa, kailangan mo na ng ekstrang diskarte para pigilan siya sa pagtumba kapag nakahinto ka. Yung seating position ang talagang tutulong sa'yo para tumagal ka sa biyahe. Yung taas at layo ng handlebar, yung pwesto ng mga foot pegs, sakto lahat. Wala kang ngalay na mararamdaman kapag nakaupo ka. Hindi rin mababawasan ang kumpiyansa mo kahit nakatayo ka kapag nasa lubak ka o nasa low speed. Tapos yung brake lever, brake pedal, clutch lever at yung shifter, napakalambot at napakasmooth ng pasok ng gears sa up or down shifting. Kaya hindi talaga siya nakakapagod gamitin sa mahabang rides o sa traffic. Ang challenge lang talaga sa traffic ay yung timbang ng motor. Pero habang tumatagal naman, nag-grow din yung tukod skills mo sa traffic eh. Hindi nakalagay sa spec sheet kung naka-sleeper clutch ba siya. Pero parang napakalambing ng pasok ng engine brake eh. Hindi kanya idudukdok kahit nasa segunda ka. Hindi ko alam kung anong meron sa engine na to at napakasarap niyang i-rev match. Kapag nag-blip ka, halos hindi mo nararamdaman yung transition niya to a lower gear eh. Kaya larong-laro talaga ako sa mga bangkingan. Doon ko siya actually pinaka na-enjoy. May mga instances na parang nakakalimutan kong adventure bike pala ang minamaneho ko at hindi race bike. Natutukso ako to attack the corners more aggressively. Kumpara sa SC, mas top heavy ang ARY 500 lalo na kapag naka full tank. Pero I think yung medyo mataas na center of gravity na yon ang tumutulong sa'yo para mas malamon mo yung mga kurbada. Mas madaling ihiga kapag top heavy. Kasi kapag sobrang baba ng center of gravity, parang nagre-refuse na mag-lean yung bike. Counter steering and leaning the ARY do not require extra efforts. Iniisip mo pa lang, naglilin na yung motor. Pero kusa pa rin bumabangon paglabas mo sa corner. May ambag na rin doon yung napakagandang kapit ng mga road bias na mga gulong na kahit halos nakahiga na yung motor ay kumakapit pa rin. Kumpiyansa ka kahit basa ang kalsada. Hindi ka papahiyain. Sa tatlong motor na binanggit ko kanina, ito ang may pinakamabagal na arangkada at may pinakamababang top speed. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa timbang. Mas mabigat lang naman siya ng 17 kilograms kaysa Express 500 SC. That weight difference should not be a big factor considering na 486cc to. Kasi sa SC, kahit may angkas ako na kasimbigat ko, halos hindi epektado yung arangkada at top speed eh.
Pwedeng baka mas malaki ang rear sprocket nito for off-road purposes. Pero hindi ko kasi na-check yon, so ayokong mag-assume. Pero don't get me wrong, malakas pa rin ang G-force na mararamdaman mo during acceleration. Ililiyad ka nito, and overtaking is a breeze. The active torque is very accessible kahit sa low RPM ka lang. Sulit ang bawat piga mo sa silinyador. Konting dagdag lang sa pihit, bumibigwas din talaga. Mabilis din niyang naaabot yung top speed niya kahit mas mabigat pa siya sa 4 na kaban. Sa 6th gear, makakapag-cruise ka sa Express 500 SC sa 70 kph sa 3,400 RPM. 3,600 RPM naman sa ARY. Sa SC, makakapag-cruise ka sa 80 kph sa 3,800 RPM. 4,200 RPM naman sa ARY. Napansin nyo ba, mas kailangan ng ARY ng konting additional twist sa throttle. Ayun din ang dahilan kung bakit bahagyang mas malakas siyang kumonsumo ng gas. Ang pinakamatipid na nakuha ko sa SC ay 3.2 liters per 100 kilometers. That's around 31.25 kilometers per liter. Ang takbo ko ay 70 to 80 kph sa 6th gear. Dito naman sa ARY, ang pinakamatipid na nakuha ko ay 3.5 liters per 100 kilometers. That's around 28.57 kilometers per liter. Mas makonsumo siya kaysa SC pero matipid pa rin siya para sa isang 486cc na may dalawang cylinders. I love the brakes so much to the point na nawawalwal ko siya na parang maliit na motor lang. Any moment kasi kaya ko siyang pahintuin eh. Napakaganda ng kapit ng mga preno niya. Pero ang mas maganda ay yung response ng mga preno. Kapit agad at napakadaling tansyahin. Yung ABS, maraming beses akong inalalayan sa mga alanganing sitwasyon. Ang ganda ng calibration. Nung una ginagamit ko siya sa off-road na naka-on yung ABS at TCS. And I was really enjoying it. Then I turned both the ABS and the TCS off and the difference was huge. I started enjoying it even more. Ang napansin ko lang, nung naka-off yung ABS, literal na walang ABS sa likod pero umeepal pa rin yung ABS sa harap. So nireview ko yung setting at napansin ko na always on pala yung front ABS at rear ABS lang ang na-off. So heto yung mga riding modes na meron siya. Napakatamis ng balance ng ARY 500. Kapag tumatakbo siya, makakalimutan mo yung timbang niya eh. It's all about fun until you drop the bike or mag-lean yung bike ng around 20 degrees habang nakahinto ka. Doon mo na kaiinisan yung timbang niya. Mabisang pangtuhod test to. But that situation isn't just on this bike, kundi pati na rin sa ibang heavy bikes, lalo na kung may mataas na seat height. So I'm not taking that against the ARY. Experience pa rin talaga ang makapagsasabi kung mai-enjoy mo ba yung adventure side ng mga ganitong klase ng motor. Hindi ako pamilyar sa brand ng gulong niya, but they surprisingly perform well when going off-road. Pero syempre, these are just 80-20 tires. 80% road, 20% dirt. So kung usapang off-road, they are only enjoyable up to a certain type of terrain. Kapag buhangin na o loose dirt o loose gravel, may konting bawas na sa kumpiyansa. Kung average rider kagaya ko, you would feel the risk. Pero kaya namang i-overcome yon ng sapat na skills na maa-acquire mo habang tumatagal ang pinagsamahan nyo. Kung i-rate ko siguro ang difficulty ng mga klase ng terrain from level 1 to 10, 1 being the general dirt road and 10 being the extreme, ililimit ko siguro ang ARY sa bandang level 4 to level 6. Base lang yun sa skill ko ha, mahina ako eh. Kung tatawanan mo ko dahil mas malakas ka kesa sa akin, di wow. Pero yung mga ganitong motor kasi, hindi ko itinuturing na adventure bikes eh. Tinuturing ko silang off-road touring bikes o long travel bikes. Kasi sa semento at asfalto, they can go to a reasonably high speed na wala yung pakiramdam na para kang itatapon ng hangin. They can also carry more load kaya kahit baunin mo ang kusina at kwarto mo sa ride, hindi magsa-struggle yung makina. Hindi rin matatawaran yung balance and stability na sa ganitong kategory ng motor mo lang makukuha. Woo! Namiss ko yung ganitong vibes. At syempre, yung relaxing type of ride. The ARY is not an exemption. It's definitely in line with the other bikes in the same category. Mura siya sa presyo pero hindi siya mura sa pakiramdam. Ikukumpara ko siya sa Express 500 SC kasi pareho silang medyo off-roadish. Parehong panatag ka sa ground clearance nilang dalawa. Kung top speed and acceleration, I would go for the Express 500 SC. Mas mabilis umarangkada at mas may dulo. Kung off-road naman, I would still go for the SC. Subjective eh. Una, mas magaan yung SC. Pangalawa, dahil hindi elevated yung panel ng SC,
mas madudungaw ko yung mga lubak na matatapakan ng front wheel ko. Dito kasi sa ARY, may mga instances na kapag kailangan talaga ng precision, inililihis ko yung ulo ko sa gilid para lang masilip ko yung matatapakan ng gulong ko. May mga instances din na kapag nag-off-road ka, mabagal ang usad mo dahil mahirap ang terrain, tapos mainit ang sikat ng araw, tapos hinihingal ka dahil pagod ka na sa kakatukod, kahit mahinang hangin lang na masasagap mo kapag umuusad ka, malaking tulong yon para maginhawaan ka. Sa ARY, yung hangin na yon nahaharang ng windscreen. Pero lamang sa bash plate itong ilalim ng ARY. Protektado talaga yung engine from larger debris. Yung SC kasi, may bash plate pero maliit na portion lang ng engine ang protektado. Mas may laban din sa river crossing ang ARY dahil sa nakataas na tambutso. Kung sa long ride naman na mabilis ang takbuhan, I would choose the ARY all day and all night dahil sa mas mataas na pwesto ng handlebar. Nakaupo ka man o nakatayo, komportable ka. Nakakabawas din sa fatigue yung windscreen na humaharang sa wind blast. May hangin pa rin na tumatama sa upper body mo pero hindi gaya ng sa SC na nagiging parachute ka sa lakas ng hangin na sinasalo ng katawan mo. Pero speaking of windscreen, though effective siya sa pag-minimize ng wind blast papunta sa upper body mo, dahil sa hugis niya, nagkukos naman siya ng turbulence dito sa helmet mo. May maingay na dumadagundong na hangin from random directions na medyo nakakabingi kapag mahaba na yung biyahe. Alam mo yung magulong hangin na tumatama sa'yo kapag nasobrahan ka ng lapit sa binubuntutan mong truck na mabilis ang takbo? Ganon, pero sa helmet mo lahat ang punta. May pakiramdam din na mas mainit ang engine nito kaysa SC kahit pareho lang naman sila ng engine. Sa SC kasi, pinaka nararamdaman ng init sa binti. Dito naman sa ARY, mainit sa binti, pero mas mainit sa hita. Siguro may kinalaman doon yung shape ng tangke niya na nakakubkob sa engine. Kumbaga, parang nafa-funnel niya yung init papunta dito. Pero kahit may nararamdaman kang init, yung actual temperature ng engine, hindi tumataas ng husto kahit mas stuck ka sa traffic. I have to commend its cooling system. Maya-maya lang ay bumaba na kaagad sa 83 degrees Celsius yung init ng makina. Parang never ko siyang nakitang lumagpas sa 90 degrees Celsius eh. I-summarize natin yung good stuff. All LED, passing light, hazard, semi-floating disc, dual channel ABS, traction control, adjustable suspensions, raised exhaust, fog lamps, provisioned tie-up points para sa malaking tank bag, provision for additional storage space sa harap at sa likod, built-in top box bracket, radiator cover, USB charging port, phone connectivity, on-screen navigation, removable rubber pads sa foot pegs para mas kumapit ang sapatos mo sa tagtagan, malaking bash plate, at syempre, yung riding modes na binanggit ko kanina. Sa ibang mga motor sa 500cc adventure segment, hindi mo makukuha yung mga bagay na yun ng sabay-sabay sa halagang 298,000 pesos. Plus, may kakaiba talagang kapanatagan kapag adventure bike ang gamit mo sa babarang biyahe. Though the Express 500 SC remains my favorite, I wouldn't deny that the ARY 500 is today's FKM's most loaded bike. This is their most immersive and most promising one. At gaya ng Mount Arayat na isang natutulog na bulkan, tahimik lang din to. Pwedeng hindi pa siya kilala ng karamihan. Pero meron siyang eruptive experience na naghihintay para sa'yo. Riding this bike is an absolute blast.